Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Doc. Magandang gabi. Ako po si Binibining Jane Rose Tampos at ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa pakikinig, pundasyon ng makrong kasanayan sa komunikasyon. Narito ang aking mga layunin na ipapaliwanag ang kahulugan at proseso ng pakikinig bilang isang aktibong kasanayang pangkomunikasyon. Natutukoy ang iba't ibang uri ng pakikinig at angkop na gamit ng bawat isa sa iba't ibang konteksto na isasagawa ang isang gawaing pakikinig na nagpapamalas ng kasanayang umunawa, tumanda at tumugon sa napakinggang mensahe. Kahulugan at konsepto ng pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Ang pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtanggap, pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mga mensaheng ating narinig. Ang pakikinig ay hindi lang basta pagkarinig ng tunog, isa itong aktibong proseso. Ibig sabihin, gumagamit tayo ng isip para unawain ang mga salitang ating narinig. Ang pagdinig ay natural na nangyari kapag gumagana ang ating pandinig. Pero ang pakikinig ay nangangailangan talaga ng atensyon, pag-unawa at minsan ay pagtugon. Ayon naman kay Brown 2001, ang pakikinig ay receptive skill, ngunit masalimuot at kognitibo. Ayon naman kay Brown 2001, ang pakikinig ay receptive skill, ngunit masalimuot at kognitibong gawain na may kinalaman sa pag-unawa ng wika sa tunog. Ang ibig niyang sabihin, ang pakikinig ay isang receptive skill o kasanayang tumatanggap ng impormasyon, ngunit ito ay komplikado at nangangailangan talaga ng matinding pag-iisip. Proseso ng pakikinig. Mayroon tayong 5 pangunahing hakbang sa proseso ng pakikinig. Una ay ang pagtanggap o receiving. Dito, ito ang unang hakbang kung saan naririnig mo ang mga mensahe ng tagapagsalita. Halimbawa, nagle-lecture ang iyong guro. Tahimik kang nakaupo at malinaw mong naririnig ang bawat salitang sinasabi niya. Yun ay ang receiving. Pangalawa naman, pagbibigay pansin o tuon. Dito, reaksyon mo. Nakatuon ka na hindi lamang sa tunog kundi sa kahalagahan ng mensahe. Halimbawa, habang nagsasalita ang kaklase mo sa harap, tinitigil mo ang paggamit ng cellphone para makinig ka sa kanyang ulat. At ang pangatlo ay pag-unawa o understanding. Dito, nauunawaan mo ang kahalagahan ng mensahe batay sa wika at konteksto. Halimbawa, nang sabihin ng iyong guro ang salitang photosynthesis, alam mong ito ay tungkol sa paraan ng paggawa ng pagkain ng halaman. At ang pang-apat naman ay pagtanda o remembering. Naiimbak sa iyong isipan ang mahalagang impormasyon. Halimbawa, naalala mo ang petsa ng pagsusulit dahil sa binanggit ng iyong guro noong nakaraang linggo. At ang panglima, pagtugon o responding. Kahalagahan. Dito, pinapakita mo na nakikinig ka sa pamamagitan ng tugon, pasalita man o kilos. Halimbawa, matapos ang isang talakayan, nagtaas ka ng iyong kamay at nagtanong upang linawin ang isang paksang hindi mo naintindihan. At ngayon, dadako naman tayo sa mahalagang salik sa mabisang pakikinig. Una ay kakayahang panglingwistika. Ito, mas madaling maintindihan ang mensahe kapag pamilyar ka sa wikang ginagamit. Halimbawa, mas madali mong maintindihan ang paliwanag ng guro kapag ito ay nagsalita ng Pilipino kaysa sa Ingles. Pangalawa naman ay ang kultura at konteksto. Dito, ang pinanggalingan mong kultura at karanasan ay nakakaapekto sa iyong interpretasyon ng mensahe. Halimbawa, kapag sinasabi ng isang tao na mamaya na at sanay ka na sa kulturang Pilipino, alam mong maaring hindi insaktong oras iyon. Mga uri ng pakikinig. Una ay pakikinig na pasibo, pakikinig na aktibo, pakikinig para sa libangan. Pakikinig na pasibo, nakakarinig ka lamang ngunit hindi mo intensyong unawain ang mensahe. Narinig mo ang busina ng sasakyan habang naglalakad ka ngunit hindi mo ito binigyang pansin. Dito sa pakikinig na aktibo, sadyang nakikinig ka upang maintindihan at maalala ang mga impormasyon. Halimbawa, pakikinig sa guro habang nagtuturo sa klase upang matuto. At pangatlo, pakikinig para sa libangan. Nakikinig ka upang maaliw, magpahinga o mag-enjoy. Halimbawa, pakikinig ng paborito mong podcast, kanta o panonood ng pelikula. Paano ituturo ang pakikinig?
gumamit ng audio materials, pagbibigay ng mga tanong pagkatapos makinig at pagtuturo ng estratehiya sa pakikinig. Sa konklusyon, ang pakikinig ay pundasyong kasanayan na nagbibigay daan sa iba't ibang makrong kasanayan. Tulad ng pagsasalita, pagbabasa at pagsusulat. Kung mahina ang pakikinig, mahihirapan ang isang mag-aaral sa pangkalahatang komunikasyon. Kaya dapat ito malinang at masukat ng wasto sa bawat yugto ng pagkatuto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway meron kayong naintindihan. Muli ako po si Binibining Jane Rose Tampos.